Yo? Mabagal ang response nito. Hindi katulad nung RAV4. Pag sinara mo ng ganun. Yan, dito tayo sa Canadian Tire. Kasi meron tayong appointment. Oh, Sunday. Oh, Monday. Oh, Tuesday. Oh, Wednesday. Oh, Thursday. Oh. Dito tayo sa waiting area. Yan, ikot-ikot muna tayo. Parang tinatamad ako dun tumambay. Ang dahilan bakit tayo nandito sa Canadian Tire kasi yung ating Sienna ay ipapa-inspection natin. Ayan. Para sa Uber. Hop. Relax lang ha, yung mga ano dyan. Baka may magalit na naman o ma-high blood. Ayan. Yun, papacheck na. Kalma lang. Papacheck natin. Ayan. Para sa Uber. Mamaya papaliwanag ko mamaya sa sasakyan. Pero ikot-ikot muna tayo. Mga cabinet oh. $499 to malaki. Itong itim ang handle. Ito $299 lang oh. Yung kahoy. $300. Pwede na no? Closet. Ikot-ikot muna tayo. Mamaya tayo magpapaliwanag kung bakit natin ipaparegistered sa Uber si Sienna na wala pang pangalan na nakahula. Pero meron na akong naisip na pangalan dyan. Meron pala nag-message. Malapit na dun sa naisip ko. Pero hindi yun eh. Hindi yun yung nasabi niya. Kaya yun, pwede pang humula kung anong pangalan na yung ibibigay natin kay Sienna. Tapos na tayo mag-ikot. Tinigilan ko na mag-ikot kasi baka mapabili pa ako. Pero nagtingin ako ng gulong para sa Sienna winter tire. Naka-sale yung nila, yung Michelin X-Ice. Yung 953, apat. Yun. Medyo mura na yun. Kasi naka 25% off. Yun. Pero saka na lang, medyo okay pa yung yung all season na nakalagay sa kanya. Bridgestone yung nakalagay dito sa Sienna. All season. Bali next winter, papalitan ko na siya para pang winter tire niya. Yung X-Ice. Tapos gagamitin ko na lang summer tire yung all season. Yun, pinatawag ako, grabe. May problema daw yung sasakyan. Hindi daw papasa sa Uber sa inspection. Kasi nga daw yung alignment daw ng sasakyan. Sabi ko, bago lang yan, kalalabas lang yan. Sabi niya, kasi minsan daw pag ginamit, nagaganon daw natatagtag. Hindi kaya scam tong yung na to. Pero sasabihin ko rin sa sa Toyota. Tapos papakita ko yung inspection na to. Ewan ko kung marerepand ko. $75. Yun. Bahala sila sa buhay nila. Kung anong nila. Papakita ko dun sa Toyota rin. Kasi dito ako nagpa-inspect. Dito rin nila kailangan ayusin. Pag dun ako sa Toyota nagpa-inspect ng Uber, mahal dun nila sa 200 may get. Tama na sa 200 eh. Ewan ko nga ayusin na ng libre. Kasi dito 128 lang, 75. Doon pag may nakita, ayusin nila ng libre. Halos ganun din, nasa 200 something. Kaya dito na lang. Babawasan naman kasi sa Uber yon. Pagka nag-file ka ng tax, mababawas naman lahat kung ano yung ginamit mo na bayad sa pag-Uber mo. Sa sa inspection yun. Mababawas yan. Yun. Grabe. Hindi daw wala. Ewan ko.
may mga point something siyang pinakita kanina. Kaya sabi ko, sige, gawin mo na lang. Pag hindi daw ginawa ngayon, 150. Pag ngayon na daw, 75. Grabe. Parang scam eh, no? Pero yun, pabayaan na natin. Mga minus naman sa, sa Uber. Tapos, ayun, bakit ko ipapasok sa Uber yung Shena? Isa yan sa dahilan kung bakit ko rin kinuha yung Shena. Kasi nung kinuha ko rin yung truck dati, wala yung Shena, di ba? Kaya isa rin sa naging dahilan kung bakit ko kinuha yung Shena is para sa Uber. At least, na-realize ko na medyo nagkamali na yung truck kasi may mga truck na yung mga kasama ko, di ba, sa renovation namin. Yan. Yung kalimutan ito. Yan, yung Kuya Renovation Yan, huwag nyo kalimutan. Tapos, tapos minsan lang din ako nagdadala ng materyales, tapos sino-order din namin pagbultuhan. Kaya nung nakita ko na naging available yung Shena, kinuha ko na. Pero bago ko kinuha yun, nakipag-deal muna ako sa kanila. At kung yung tatanungin nyo yung deal, hindi ko na pwedeng i-disclose dito yung deal namin ng Toyota about do sa trade-in. Kaya yun. Kaya nung naging available yan, yung Shena na yan, tinanong ko sila Lani yan, mga bata, kung kukunin namin, ganyan. Kasi, yun nga, may deal din ang Toyota sa akin. May deal kami, kaya yun, okay lang din naman. Kaya ginrab na namin. Tapos, yun nga, para sa Uber din. Hindi naman yan babiyahin ng talagang todong Uber. Yang Shena na yan, kaya ako registered sa Uber is para buhayin ko lang yung premium. Yung premium at yung parang premium. Kasi sa Uber kasi, meron tinatawag na yung parang may certain time kang kukunin ka na susunduin mo sila at ihatid mo sila. Yun yung pinakamahal na bayad sa Uber. Tapos ang mga sasakyan lang na pwede doon yung mga bago, tapos yung medyo mataas yung trim. Ayun, tapos 7-seater pa. Kaya pina-registered natin kasi ang bayaran doon is medyo mahal talaga, medyo mahal. Tapos yung tip doon maganda kasi nga mga dedicated yun na susunduin mo. For example niyan sa hotel, susundin mo siya sa hotel tapos ihatid mo sa airport o kaya airport ihatid mo sa hotel. May papasok sa yung order na gantong time, susunduin mo siya at gantong time din, merong papasok na sunduin mo siya at ihatid mo sa airport. Kaya yun ang kinuha ko na kaya nag-decide ako na ipa-register din yung Shena. Ayan. Kumbaga, extra income na rin. Pero, bubuhayin ko lang siya pag free time ko. Kasi papasok lang yun pag buhay yung binuhay mo siya sa Uber. Kasi bali magiging dalawa na yung sasakyan ko sa Uber. Isang RAV4, isang Shena. Pwede ko siyang buhayin, salitan silang dalawa kung ano yung gusto kong gamitin na sasakyan sa Uber. Ayun. At kung magre-react kayo na bakit ko papagamit sa Uber, bakit kung ganyan, malalaspag sa akin na po yun. Kasi decision ko na po yun. Kung sa inyo hindi po pwede, tinatanggap ko po yung decision nyo. Sa akin, yun yung naisip ko na paraan para kumita ako ng extra income. Diba? Ayun. Kasi maganda yung kitaan ng yung susunduin mo tapos ihahatid mo lang. Tsaka maganda yung tip. Yun. Kunyari, susunduin mo yung pamilya sa hotel, hatid mo sa airport, mga ganon. Kunin mo sila sa airport, ihatid mo sila sa hotel. Ganon. Yun yung yun yung rason kaya ako paparegister yung Uber. Maganda sana yan kung saan sa BC, sa Vancouver, kasi malakas doon, di ba? Ayun, dito medyo hindi masyado, pero meron naman, may market pa rin naman. May customer pa rin naman, kaya yun. Tsaka 128 yung pa-check sa Uber plus $75 na alignment. Ayun.
Ewan ko. Kaya yun. Yun, napaliwanag ko na. Sana matanggap ng iba. Malamang meron na naman violent reaction. Pero yun, pasensya na kung ito yung naging decision ko. Kung hindi ubra sa inyo, pasensya na. Kaya yun, hintayin na natin siya. Inuumpisa na daw nila. Alignment. 400 kilometers pa lang. Wala mag-isa dito. Maganda kasi yung yung ganun. Yung para sa akin yan na inuulit ko. Kasi susundo lang ako tapos ihatid ko. Yun, may extra pa. Minsan sa 1 linggo yung gasolina niya ng 2 linggo mako-cover na, di ba? Isang trip lang. Kuha na kagad ang gasolina. Kaya ayos na. Ayos na yan. Ayun, tapos na ba? Inalign na ba? Hindi ko na makita yung sasakyan ko. Baka nailabas na yata. Yung tapos na. Tapos na ang inspection. Parang wala naman yatang gear. Ewan ko, bahala na. Nai-stress pa ako doon sa $75 pero okay na. I-upload ko na lang to tapos pwede na siyang bumiyahe. Hanapin natin yung sticker. Mukha lang dugyot pero yun. Nagtunaw kasi. Ayan na siya. Oh. Ano siyang ganyan. Malalaman mo na pwede na siyang bumiyahe. Kaya yun. Pwede na siyang kumita. Yun. Dito na tayo. Ang panlapon sila ni. Alas 3 labas na. 3:16 na. Parang ano yan, OT? Check ko nga kung nag-message. Yan. Nakita ko yung message niya. Nasa loob daw siya nakaupo. Kasi wala daw available na chair. Naghihintay siya sa loob. Walang dalang merienda. Wala merienda. May pulis doon na yun, no? Ghost car. Di ba kanina may banggaan dyan? Tinignan nila kung may nag-i-stop dyan. May stop sign kasi dyan eh. Ang aga. Hindi na namin nakuha ng kanina nung hinatid ko sila ani. Nagbanggaan sila dyan. Nakalain mo dito na nga sa loob ng nagbanggaan pa. Hindi siya pinagbigyan siguro, no? Oo, right off way yung isa eh. Saan yung may tayong konti. Pakita ko lang to. Ang style, may alignment. Paano alignment? Well, alignment. Daw, hindi daw pantay. Sabi niya sa akin, $150 daw yon. Pero kung papagawa ko na, $75. Oh. Kung saan ka nagpa-inspect kasi sa Uber, doon mo lang will alignment din. Kung dadalhin ko siya sa Toyota, baka libre, hindi ko alam. Hindi babalik pa rin ako dyan, 150. Hindi pinagawa ko na 75. Ewan ko ba. Siguro nga, gumalaw, hindi natin alam, di ba? Pero parang hindi ako naniniwala. Siguro gumagalaw pagka, siguro ganun, dahil winter, di ba? Kapag galaw yung tinatanggal. Yung balat. Yung dalabi ko. Ayan, bali 200 lahat. 223 ang inspection niya. May nakalagay na pang Uber. Oo, may sticker na nga siya doon eh. Ayan. Kailangan to 128 lang kasi siya yung pinakamura sa tingin ko na inspection sa Uber. Ayun, pag siguro walang nakita. Supplies $26. May ginamit bang supplies? Ayun. Uy, City Money balance $23. Return this copy for your records. Triangle rewards account number. You could have collected $7 in City Money with the Triangle Mastercard.
Bago mo nga, pakita ko nga ako pagka ano. Lagay mo na lang dyan para pag ano, no? Ayan, may ganyan. Ay hindi, pipicturean ko pala yan. Muna, tapos dito ko ilalagay. Kaya yun. Sili yan dala niya yung ano? You can just pick me up at 4:10. Hindi na, message natin, daanan natin siya. Teka lang. Baka may ginagawa. Message ko. Ayun o. Ay tama yan, mami. Ayun. Yun o, ghost car yan. Yan. Simplihan mo mamaya ng ano, na video. Ayan o, ghost car yan, mami. Nakita mo may mga antena sa taas. Pulis yan. Kasi kaka-aksidente lang eh. Oh, di ba? Magkasama pa sila. May mahuhulit dyan. Meron kasi hindi nag-i-stop dyan eh, no? Diretso. Dire-diretso. Kaaga-aga. Tagal nga makuha. Ah, hindi pa nakuha ng ano? Alas 8 na ata nakuha. Ano, total wreck yun. Kasi labas ang airbag eh, nung kotse. Kotse. Labas ang airbag eh. Grabe yung pagkabangga naman sa Oo, kanya. lakas no? nun. Isang, alam mo yung kalahati ng sasakyan? Siguro akala niya hindi siya mahabol. Oo, feeling ko hinabol niya yon, hindi siya nag-stop. Oo nga, tama nga yung ano mo. Kasi gitnang gitna. Gitnang-gitna yung pagkano sa kanya eh. Grabe yun. Grabe yun, hinabol niya. Oo nga no, hinabol niya talaga yun. Kasi eto yung sasakyan no. Dito eh, gitna eh. Gitnang gitna yung dalawang pintuan, durog. As in, ano talaga, sa pool. Kaya, Diretso niya eh. hinabol niya yun. Kaya alam nyo naman dito, puti yung driver nung ano, ano ba to? GMC. Eh malaki, yung malaking GMC yun na SUV. Eh alam nyo naman pagka nasa right of way sila, talagang right of way. Pero hindi ko sila nakita, baka umalis sila. Hindi Yung- sila nagtambay sa teams. Yung mga driver, Mga driver. Siguro pumasok no. oh, Iniwan na lang yung ano. yung sasakyan. Sasakyan. Dito naman kasi yung mga ganyan, yung mga abala lang naman yung pagpapalit ng sasakyan, pagpunta sa insurance. Pero sa pag-claim, mabilis lang mag-claim. Pero hindi, pumunta pa yung pulis eh. Oo, buti nga pumunta kasi tumawag siguro. Hindi ko alam kung sino tumawag, yung nabangga ba o yung ano, yung pumuntang pulis eh. Police report. Sabi siguro po sa nakagaga naman ito. Parehas magkakapi yun. Kasi hindi naman pupunta yung GMC doon. Papunta rin ng teams yun namin. Hindi, yung isa palabas na ng teams. Para ba sa atin? Oo, parang sa atin eh. Kaya nga palabas na siya eh. Yung isa Yung pala isa ba? naman papasok. Oo, papasok ng teams. Parehas magkakapi. Ganun talaga eh. Kumbaga nagmadali siyang palabas siya. Oo. Yung isa, papunta siya sa loob. Yeah. Minsan kasi ano, Hindi mo alam kung mag-i-stop siya. minsan kaya talagang kailangan Pag ano ka eh? stop. talagang mag-iingat ka talaga kasi hindi mo alam yung kaanuhan mo eh. Lalo na ganito itong winter. O Pero may baka signage naman doon na stop siya eh. Siya tuloy na dali. o kasi hindi ka naman mababangga nun kung hindi ka nag-stop. Kasi nga right of way nun, dire-diretso yun eh. Wala siyang stop sign. Yung malaking sasakyan. Kaya yun. Gitna siya. Mhm. Buti nga hindi sa mismong gilid niya eh, no? Ikot siya doon eh. Baka nga nakapreno pa ng konti kasi na-direct, di ba? Baka nga nakapreno pa ng Nakapreno konti. siya, doon siya nabangga. Nakapreno pa ng konti yung ano, yung malaking sasakyan, feeling ko lang. Kasi kung malakas na malakas para sa kanya yon, labas din airbag noon. Yung isa. Ayan. Kaya pagka ganitong winter, doble ingat ka, doble. O kaya sundin mo talaga yung mga sign. Kasi pag sinabing right of way dito, nila talagang yung iba, hindi magme-minor yan eh, no? Talagang dediretso yung kanila. Ayan, sundin namin si Lian tapos Sabi mo, wala pa tayo. para sa ano?
Sunduin natin talaga siya. Pag sinabi mo malayo, sasabihin nun, I know. Sasabay na lang ako sa kaibigan ko. Sabihin mo. O kaya ay nag-message pala siya, sunduin mo ako ng 410. Ibig sabihin, ihahatid kita tapos babalik pa uli ako. Di hassle. Nandito na naman tayo, di. Sunduin na natin. Yun, no? Pag ganito, naririnig ba? Naka-electric siya. Ibig sabihin, nakakatipid tayo sa gas. Pag ganyan, mabagal. Sabi nga ni Clint, ano to eh, mapapag-aaralan mo daw yung pag-apak sa pedal para mag-electric siya, para makatipid ka. Kasi sa kanya, hybrid din sa kanya, di ba? Slow. Pakita mo ngayon. Nakul. Nag-aabang ng bus, no? Estudyante. Parang sa Maynila lang din naman eh. Pero alam ko may dedicated na bus na yan eh. Kasi puno eh, di ba? Pag sumakay sila, isang puno kaagad sila eh. Punuan. Mga high school to. Oo, marami pa rin sila doon. Dito na kami, hintay na lang namin si Lian. Kaya, yan, nag-message na, wait. Tingnan mo, just wait. Pahingang bango. And, kita-kits na lang tayo sa susunod na vlog. Maraming salamat sa laging panonood. Ingats kayo at, yun. Salamat. Kain tayo. Ano ba tawag dito? Mandarin. Ang tamis ah. Mandarin. Bye.